Kuya, malayo pa ba tayo? Ang sakit na ng puwet ko sa kakaupo eh. Ilang oras na tayong bumabiyahe parang hindi pa tayo nakakadating doon sa bahay ni Lolo. Makakarating pa ba tayo? O baka naman kapag lumalapit yung kotse natin lumalayo naman yung bahay niya. Ayan, ikaw kasi hindi ka sumasama kapag nagpupunta kami dito ni na mama at papa. Ngayon, inip na inip ka na sa tagal ng biyahe. Ganito talaga ito kalayo. Alam mo ba na kapag first time mong pumunta sa ibang lugar, pakiramdam mo talaga napakalayo kahit hindi naman. Subukan mong pumunta palagi. Kapag nasanay ka na, hindi mo na mapapansin ng oras. Paano kung hindi mapapansin ng oras, kuya? Ang tiyan ko kumakalam na. Kanina pa ito panitunog eh. Nagwawala na ang mga bituka ko. Kinakain na ng malaki kong bituka yung maliit kong bituka eh. Ito ka muna. Baka may fast food dyan sa gilid. Kumain muna tayo, kuya. Nako, sa tagal ko ng pabalik-balik dito, sa kahabaan ng kalsadang ito, wala naman talagang fast food. Malalawak na bukid ito eh. Ang mga kabayan ay sa paglagpas pa nito. Maya-maya pa. Kaya magtiis ka muna. Paano kasi sinabihan ka ni mama kanina bago umalis na magbaon ng pagkain? Ayaw-ayaw ka. O di ngayon nagugutom ka. Hindi naman kasi masarap ang malamig ni. Nakakainis naman oh. Talagang matagal pa. Ay, naku naman. Oo. Mabuti pa matulog ka na lang muna ulit. Gigisingin na lang kita kapag may nakita akong mga pwedeng kainan. Hindi. Ihintayin ko na lang. Kilala kita kuya eh. Talagang ilalagpas mo lang eh. Kuripot ka eh. Sasabihin mo lang, malapit na kila Lolo. Doon na lang kumain. Tsak naman na nagluto yun ng masarap na pagkain. Ay nako kuya. Ikaw pa ba? May trust issues ka na talaga ha? Talaga? Ay, kuya. Doon sa bandang unahan oh. Nakikita mo ba yun? Maliwanag dun eh oh. Saka may kubo na pinipilaan ng mga tao. Ano kaya yun? Baka kainan yun ah. May nakaparada ding mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Aba, oo nga no. Wala naman to dati ah. Baka may nagtayo na ng kainan dito. Tama lang din naman kasi ang haba ng kalsadang ito eh. Tsak magiging mabenta yung pwesto nila. Pipilahan talaga ng mga motorista. Uy, sige na kuya. Itabi mo muna yung sasakyan. Makiusyoso tayo. Kumain muna tayo. Gutom na talaga ako eh. Oo na. Ito na nga oh. Pagkaparada ni Ryan sa sasakyan sa gilid ng kalsada, kaagad silang bumaba at sumunod na sa dulo ng pila. Panay ang sipat ng kapatid niyang si Robbie sa pinakaunahan ng pila. Para malaman kung ano ba ang pinipilahan ng mga tao. Medyo may kalayuan pa sila sa unahan kaya hindi niya makita kung ano ang meron doon. Maya-maya ay nagpaalam si Robbie sa kanya para makiusyoso na. Si Ryan naman nakipag-usap sa lalaking nasa unahan niya. Tinatanong niya ang lalaki kung ano ba ang pinipilahan nila sa kubo. Pero nagtataka siya dahil hindi sumasagot ang lalaki. Hindi ito mapakali sa kinatatayuan. Panay ang iwas ng tingin at palaging kinukusot ng kamay ang ilong. Tiningnan pa ni Ryan ang iba pang mga taong nakapila. Napansin niya na seryoso ang mga ito. Nakatuon lang ang paningin sa kubo. Maya-maya ay bumalik na ang kapatid niya na nakasimangot. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Anong meron doon? Ay nako kuya. Siopaw lang. Siopaw lang ang tinda doon pero grabe nilang pinilahan. Saka ang dami nilang binibili na para bang mauubusan sila ng stock. Siguro mga reseller yan sila. Kaya ganitong oras naghahango ng paninda. Akala ko pa naman turo-turo. Pero pwede na rin laman tiyan yan. Hindi ka ba pwedeng makisingit na lang sa kanila? Kaunti lang naman ang bibilin mo. Ayaw eh. Nagsabi ako dun sa mga nakapila sa unahan. Sinamahan lang ako ng tingin eh. Para silang mga batang aagawan ng candy. Pero ayos lang din pumila kuya. Oh, bakit? Ang ganda ng tindera kuya. Isa na rin siguro sa dahilan yun kaya pinipilahan ng siopaw niya eh. Kung ganun talaga kaganda ang tindera, abay kahit maghapon at magdamag pipila ako.
Yon, ganyan tayo eh. Basta maganda, nawawala ang gutom eh. Ay naku kuya, talaga. Kapag nakita mo, parang diwata sa ganda. Tipid nga lang kasi ngumiti pero alam mo, nung lumapit ako at nagtanong sa kanya, napansin ko kagad na parang kinabahan siya eh. Lo, paano mo naman nasabi? Nawala sa konsentrasyon sa ginagawa niya eh. Tapos panay ang sulyap sa akin. Parang gusto kong kausapin na hindi magawa dahil busy siya. Pero talagang ilang beses akong tiningnan eh. Siguro, crush niya ako. Ay nako, ilang beses mo na bang sinabi sa akin yan? Yung last na ikinuwento mo sa akin, 3 buwan na kayong hiwalay eh. Tapos wala nang sumunod. Hindi, kuya, iba to. Oo na. O sige na, dumito ka na lang sa likuran ko. Umila ka na lang dito. Dito na ako sa unahan kuya. Ako nang bibili para makausap ko si magandang binibini. Ay nako, wag na kaya tayong bumili. Mukhang nawala na yung gutom mo eh oh. Doon na tayo kumain sa bahay ni Lolo. Kuya naman ang KJ mo. Pagkakataon ko na nga para makuha yung pangalan at social media account niya eh. Oh, di ka na talaga nadala. Patapos ang ilang minuto, nakarating na rin sila sa unahan ng pila. Panay ang pakyut ni Robbie sa magandang tindera pero hindi siya nito binibigyan ng pansin. Pinagbentahan na lang siya ng siopaw. At hindi niya nakuha ang impormasyon ng dalaga. Pagkabalik nila ng sasakyan, panay naman ang kantsaw ni Ryan sa kapatid. Habang nagmamaneo si Ryan ay panay naman ang kain ni Robbie ng siopaw na binili nila. Talagang gutom ka no? Pangilan mo na yan ha? Gutom nga ako kuya. Pero kanina pa ako busog. Hindi ko lang mapigilan na kainin yung siopaw. Ha? Bakit? Ano bang meron dyan? Masarap kasi. Malinamnam. Basta hindi ko ma-explain. Ibang-iba ito sa mga tinda sa atin. Mabango pa yung amoy. Nakakaakit at nakakagutom ang aroma. Ano kaya klaseng karne ang ginamit nila dito, no? Ay nako, baka yan talaga yung totoong pusa. Nakakain ka na ng karne ng pusa, tol. Ba, di naman siguro. Baka may secret ingredients lang sila dito. Now I know, kaya pinipilaan ng tindahan ng siopaw na yun. Bukod pa dun sa babae? Ano? Tama. Yung secret ingredients na masarap at saka yung babae. Pero alam mo tol, kanina habang nakapila ako, napansin kong kakaiba yung mga taong nakapila dun eh. Ang weird nila. Hindi ko rin ma-explain ha. Masyadong seryoso. Pero grabe naman ang kaseryosohan nila. To the point na hindi na namamansin eh. Oo, pansin ko nga rin yun eh. Yung mga mata nila, halos lumawa na sa kakatitit sa siopaw. Kulang na lang dumugi nila eh. Kapag ibinigay sa kanila ni binibining maganda yung order nila, halos sablutin nila yun. Tapos, ang bibilis nilang lumakad paalis. Bakit kaya ganun sila, no? Oh, weird, di ba? Oo nga eh. Natigilan sa pag-uusap ang dalawa nang may makita si Ryan na taong nasa gitna ng kalsada sa unahan ng kanilang daraanan. Bahagyan niyang binagalan ng pagpapatakbo para bigyan ng pagkakataon ng taong yun na makatawid. Pero nagtataka sila dahil hindi ito umaalis. Nakatayo lang ito sa gitna ng daan na para bang hinihintay talaga sila. Habang papalapit sila, ay naaninag nila ang lalaki na nakatingin ng masama at nakakakilabot ang ngiti. Binusinahan pa ni Ryan ng ilang beses ang lalaki pero hindi ito natitinag sa pagkakatayo. Binagalan pa niya ang pagpapatakbo sa sasakyan. Maya-maya ay biglang kumalampag ang bubungan ng sasakyan na parabang may mabigat na nahulog. Biglang tinapakan ni Ryan ang preno dahil sa pagkagulat. Halos masubsob na sila dahil sa lakas ng pagkakahinto ng sasakyan. Narinig nila ang paggulong ng nahulog sa ibabaw ng bubong ng kotse. Nang tingnan nila ito habang bumabagsak sa unahan ng sasakyan, nanlalaki ang mga mata nila dahil sa malaking tipak ng karne na bumagsak. Sariwa ito at tumatagas pa ang dugo. Hindi nila malaman kung anong uri ng hayop ito dahil malaman at hindi naman makilala kung anong klaseng buto ang nakausli roon.
Hinagilap ni Ryan ang tingin ng lalaking nasa unahan ng kalsada. Nakita niyang wala na ito roon. Bigla silang nagulat at bahagya pang napasigaw nang may kumalampag sa bintana ng sasakyan sa tapat ni Ryan. Gulat na gulat siya nang makitang naroon na ang lalaki at hindi niya alam kung paano yun napunta doon ng ganong kabilis. Itinapat pa ng lalaki ang mukha niya sa salamin at ngumisi na labas ang lahat ng ngipin nitong maiitim na. Maya-maya ay hinablot ng lalaki ang karne na nahulog sa sasakyan at saka dumistansya na parang binibigyan na sila ng pagkakataong umalis sa lugar. Nagmamadaling pinaandar ni Ryan ang sasakyan at pinaharurot ito ng takbo. Ano yun, kuya? Ewan ko, baliw na yata yun eh. Parang tanga. Dumagundong talaga yung dibdib ko eh. Akala ko hold upin tayo eh. Kukunin lang pala niya yung karne niya na bumagsak sa bubong ng sasakyan natin. Teka, sandali. Paano napunta doon yung karne? Bakit mo ko tinatanong? Magkasama tayong dalawa dito sa loob. Natural, hindi ko rin alam. Sungit mo naman. Siguro, cannibal yun. Sino ba naman nakakain ng hilaw na karne? O kaya, aswang yun? Stop it, Robbie. Kalimutan mo na yun. Sa malamang may sayad yun. Baka nalipasan ng gutom. Or side effects ng siopaw? Dahil sa sinabi ni Robbie, nagkatinginan ng dalawa. Bigla namang napailing si Robbie matapos siyang maisip ang kanyang sinabi. Napatawa naman si Ryan na lalong ikinainis ng kapatid. No, nagbibiro lang ako, no? Antayin natin kung talagang epekto yun ng siopaw. Madami ka pa namang nakain. Baka epekto ng siopaw yun. Masarap naman, di ba? Nagbibiro lang ako, kuya. Hindi yun. Sabi mo eh. Matapos ang ilang minuto ay nakarating na sila sa bahay ng kanilang lolo. Mabilis na lumabas ang matanda nang marinig ang pagparada ng kanilang sasakyan sa bakuran ng bahay. Mga po, nako po, ginabi na kayo ng gusto ah. Alina kayo, dali. Alam kong gutom na kayo. Mahaba ang biyahe. Naku lo, hindi po gutom si Robbie. Sa dami ng kinain niyan, ilang araw pa siyang hindi magugutom. Pero lo, baka kapag nagutom siya hilaw na karne na hanapin yan. Marami ka bang manok o baboy dyan? Kuya! Nag-aasara na naman kayong dalawa. Alina kayo, pumasok na kayo sa loob at nang makahigop kayo ng mainit na sabaw. Sandali. Bakit ang dumi ng sasakyan niyo? Ano yung likido na bumasa sa salamin? Dugo ba yan? Na-aksidente ba kayo? Hindi po lo. Kaya lang hindi rin namin alam kung paano sasabihin eh. Nakakita lang po kami ng weird na lalaki nakatayo sa gitna ng kalsada. Ha? Nasagasaan niyo? Hindi po lo. Pero ang dugo na yan ay galing sa karne na bigla nalang bumagsak sa bubong ng sasakyan. Gumulong kasi pababa kaya po nadumihan niyang kotse. Ano? Mabutit hindi kayo napahamak. Bakit po lo? Sadya ba talagang may baliw na nangaharang at nangahagis ng karne sa daan? Ilang linggo nang usap-usapan dito sa amin ang tungkol dyan. Ang nabibiktima ay mga dayo. Ganyan-ganyan ang ginagawa nila sa sasakyan. Ang sabi pa nga ng iba kaya raw laging may naaksidenteng sasakyan. At laging namamatay yung sakay sa kotse. At kapag na-rescue kulang na ang bahagi na katawan. Tapos hindi na makita. Hindi nga ako naniniwala sa kwentong yon. Kasi alam nyo naman ng mga chismoso-chismosa. Pero ngayon kayo na mismo ang nagpatunay. Salamat talaga at walang nangyaring masama sa inyo. Diyos ko, masisisi ko talaga ang sarili ko dahil ako nagpumilit sa mga magulang nyo na dito kayo sa akin pagbakasyonin Lo, hindi lang po yan ang naranasan namin. Doon sa kabahan ng kalsada na madilim, may isang kubo na tindahan ng siopaw. Ang sarap po ng siopaw nila. Pero bakit naman kaya doon itinayo? Napakadilim tapos ang ilaw lang nila sulo. Ang weird tuloy. Tindahan ng siopaw? Hindi yan nababalita dito Ngayon ko lang yan narinig. Baka po bagong bukas lang. Ibang klaseng bagong bukas yun. Pinipilahan ka agad ng tao
Ganun talaga kapag opening. Baka may promo sila. Tama na yan. Doon na tayo sa kusina at nang makakain muna kayo bago matulog. Makalipas ang 1 linggo, inaya ni Robbie ang kanyang kuya Ryan para balikan uli ang tindahan ng siopaw. Hindi pa sana papayag si Ryan pero dahil naiinip ay sinamahan din niya ang kapatid na pumunta roon. 4:00 ng hapon sila pumunta pero wala sa pwesto ang tindahan ng siopaw. Pinagtakha ng magkapatid ang pagkamisteryoso ng tindahan kaya binalikan nila ito ng gabi. Ang bangis! Sabi ko sa iyo kuya talagang sa gabi lang sila nagtitindi. Bakit kaya? Di ba nakakapagtaka naman ang kahiwagaan nito? Oo, pero bumili ka na para makalis na tayo kaagad. Hindi ba craving lang naman yan? Alin ba dyan yung kinikrave mo? Yung siopaw o yung nagtitinda? Pareho yata kuya pero maya-maya na tayo bumili. Oh, bakit mamaya pa? Dapat ngayon na habang wala pang gaanong pila. Baka mamaya humaba pa yan. Mas maganda yung pasarado na para makausap ko si Binibining maganda. Ano? Paghihintay mo ako dito ng matagal? Oo, relax ka lang kuya. Parang di mo naman ito pinagdaanan Maglaro ka na lang dyan sa cellphone mo para di ka mainip. Walang signal talaga dito, Robbie. Kaya nga nilagyan ko ng mga games ang phone mo na malalaro mo offline. Ay nako, talaga naman. Nangelam pa. Wala na ring nagawa pa si Ryan kung hindi ang hintayin ng kapatid. Ilang oras din silang naghintay bago umunti ang mga nakapila. Nang makita ni Robbie na nagliligpit na ng gamit ang magandang babae, kaagad niya itong nilapitan para humabol sa pagbili. Sinundan lang ni Ryan ang tingin ng kapatid. Pero nang makita niyang hindi na maganda ang usapan ng dalawa, bumaba na siya ng sasakyan. Pinagtutulakan na ng babae ang kapatid niya at bakas sa mukha ng dalaga ang pagkainis. Nakita rin niya ang matalim na tingin nito kay Robbie. Dali-dali siyang lumapit para mamagitan sa dalawa. Ano nangyayari? Wala to kuya. Ano? Nakabili ka na ba? Uwi na tayo. Oo, tama. Iuwi mo na yung kapatid mo. Umalis na kayo dito. Hindi kayo dapat nandito. Bakit nga kasi hindi pwede kami dito? May masama ba sa pagbili ng siopaw mo? Kung masama, bakit kayo nagtitinda? Saka isa pa, bibili nga ako. Bakit ayaw mo akong pagbilan? Marami pa namang natira. Tapos na ako magbenta. Umuwi na kayo. Saka na kayo bumili. Kung bibili ka, dapat kanina ka pa pumila. Lumapit ka kung kailan nagliligpit na ako. Ayun na nga Kaya nga nagsusorry na yung tao Bibilin ko na lang lahat ng siopaw mo para hindi ka na magalit. Hindi! Umuwi na kayo! Hindi kayo dapat nandito! Natigilan sila nang may dumating na matandang babae. Iniabot nito kay Robbie ang ilang pirasong siopaw na nakalagay sa plastic. Eto, sa'yo na itong siopaw ko. Pagpasensyaan mo na ang ugali ni Chloe. Hindi na talaga yan nagbebenta kapag nagliligpit na ng paninda. Kaya ang mga tao, nag-uunahan sa pagpila kasi alam nila na toyoin ng batang yan. Kunin mo na itong siopaw ko. Huwag mo nang bayaran. Bigay ko na lang yan sa'yo. Ay nako, pag napunay, sa inyo na po yan. Babalik na lang po ulit kami bukas ng gabi para bumili. Hindi! Kahit magpabalik-balik ka pa, hindi ka na makakabili ng siopaw. Sa iba ka na lang pumili. Saka itong siopaw na ito, akin na to. Hindi to pwedeng mapa sa iyo. Uy, bigay sa akin yan ni nanay Pati ba naman yan pinagdadamot mo? Ang sama mo naman. Tama na, Robbie. Hayaan mo na, umuwi na tayo. Tama siya, sa iba na lang tayo bumili. Tara na! Pero kuya, itong babaeng to, lakas ng sapak Tako naman Buti na lang maganda ka. Pero sayang. Bago umalis ang magkapatid, nakita pa nilang hinablot na matandang babae ang plastic na may lamang siopaw sa kamay ni Chloe at iniabot uli kay Robbie. Ilang beses na nag-agawa ng dalawang babae sa siopaw na yon. Pero para mahinto ang dalawa, inago na ni Robbie ang plastic. Saka palang natahimik ang dalaga. Ang kulit mo rin Sa akin nga binigay ito Naagaw mo naman. Meron ka pa namang mga siopaw Huwag ka madamot Masama yan. Di ko nababalikan yung siopaw mo. Che!
Ama na, Robby. Patulan ba talaga ang babae? Asar kasi. Halika na nga. Baka mamaya lalong tupakan yan, mabugbog ka pa dito. Nagpatangay na si Robby sa kanyang kuya papunta sa sasakyan. Nakasimangot siya pagkaupo sa passenger seat. Padubog pa niyang inilagay sa may salamin ng siopaw saka tiningnan uli ang dalawang babae. Napalunok ng laway si Robby nang makita niyang seryosong nakatingin ng dalawa sa kanila. Matalim at pailalim ang titig ng mga ito. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Kuya, tingnan mo yung dalawa oh. Ang sasamaan ng tingin. Para mga batang inagawan ng laruan. Akalain mo yun? Ang ganda-ganda ng Chloe na yun tapos madamot na tuyuin pa. Tapos ikaw, patola. Ay nako Robby, isip bata ka pa rin. Tanda mo nang yan eh. Habang nasa biyahe sila, panay ang kantsaw ni Ryan sa kapatid. Inis na inis naman si Robby kaya pinagdiskitahan niyang kainin na lang ang siopaw. Nangangalahati na sa kinakain si Robby nang mapansin ni Ryan ang pamumula ng mukha ng kapatid. Ayaw rin itong awatin ang sarili sa pagkagat ng siopaw. Hindi na halos mangoyan ni Robby ang nasa bibig pero gusto pang isubo na lang ng buo ang pagkain. Uy, ayos ka lang? Gusto mo mabilaukan? Wala tayong tubig ah. Hinay-hinay ka kaya sa pagkain? Hindi kuya, hindi ko mapigilan ang pagkain ng siopaw eh. Parang nakaka-addict ito. May kakaibang lasa eh. Basta, nasasarapan ako kahit piling ko. Hindi naman talaga masarap. Matabang naman. Matabang yung karne na palaman eh. Pero may kakaibang lasa at aroma yung nagmamantikang karne. Ano ba yung sinasabi mo? Tigilan mo na nga yan. Itapon mo na yan kaya. Baka mamaya may kung anong halo yan. Tinangkang agawin ni Ryan ang siopaw na nasa plastic. Pero mabilis ang kamay ni Robby para pigilan siya. Nanlisik bigla ang mata ng kapatid nang tingnan siya nito. Nag-iting din ang panga ni Robby at maya-maya ay tumulo na ang laway. Huy! Ano ba yan, Robby? Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Kuya? Bakit? Galit na galit ka eh. Huwag mo na kasing bawasan ng siopaw ko. Hindi na nga ako makakabalik doon kaya akin na lang to. Ayaw mo naman, di ba? Kinakabahan ako sa iyo, Robby ah. Mukhang nakakaugali mo na yung mga taong pumipila sa siopaw na yon. Ano bang meron sa siopaw na yan? Magtira ka nga. Ipapakita ko kay Lolo mamaya. Huwag na. Kakainin niya lang to eh. Uubusin ko na ito bago tayo makabalik ng bahay. Ha? Seryoso? Oo. Napapailing na lang si Ryan sa inaasta ng kapatid. Maya-maya ay sabay silang nagulat nang biglang may humampas na makapal na baging sa kalsada. Mabilis na naihinto ni Ryan ang kotse. Ano yan? Saan galing yan? Hindi ko rin alam. Baka may puno na natumba. Pero hindi naman sanga eh. Di ba ugat yan? Ang laki namang ugat yan. Ano yan? Kusang umalsa mula sa ilalim ng lupa para harangin tayo? Hindi yan ugat. Parang baging. Napahinto sila sa pagtatalo ng gumalaw ang baging. Daan-daan itong umatras papunta sa masukal na gilid ng daan. Sinundan nila ito ng tingin hanggang sa lumubog na sa makakapal na damo. Pinandar na uli ni Ryan ang sasakyan pero bigla na lang huminto. May kung anong pumipigil mula sa likuran. Napatingin siya sa rearview mirror habang si Robby naman ay lumingon sa likuran. Kitang-kita nila ang babaeng sobrang puti ng mukha na nag-aalsahan ng mga ugat na kulay berde. Mahaba ang tuwid na buhok, pero mas nanlaki ang mga mata nila nang makita ang braso ng babae na parang mga ugat na nagsasanga-sanga. Gumagalaw pa ito sa hangin na parang may sariling buhay. Parang mahabang daliri na sa sobrang lambot ay nagagawang pasayawin ng hangin. Maya-maya ay biglang tumalon ang babae at bumagsak sa harapan ng kanilang sasakyan. Humampas sa mga kamay niyang baging sa unahan ng kotse. Sumigaw ang babae at sa pagbukha ng kanyang bibig ay may naglabasan ng mga lupa. Napuno ang salamin ng sasakyan kaya pinagana ni Ryan ang wiper. Pagkatapos ay pinaandar niya ang kotse at sinadyang banggain ang babae.
Pero mabilis itong lumipad sa ere. Binilisan ni Ryan ang pagpapatakbo ng sasakyan para makaalis na sa lugar pero napatalo ng kotse na may bumagsak sa bubong nito. Naihinto ni Ryan ang sasakyan pagkatapos ay muling pinaandar at sinubukang ihulog ang nasa ibabaw. Habang umaandar ang kotse ay napatingin si Robbie sa bintana. Nakita niya ang mga ugat na gumagapang at maya-maya pa ay pilit na binabasag ang salamin. Ilang sandali pa'y tuluyan ng nabasag ang salamin at pinasok na sila ng mahahabang daliri na may stulang ugat ng puno. Kuya, tulungan mo ako! Pinupuluputan ako ng halimaw na ito! Maghanap ka ng pwede mong pampukpok o pamutol dyan! Ala, naikapos na niya ako talaga eh! Ano ba kasing klaseng halimaw yan? Bakit may ganyan dito sa lugar ni Lolo? Kasalanan talaga to ng siopaw na yan eh. Ha? Siopaw? Oo, siopaw nga. Ibigay mo. Baka nga yun yung kailangan niya. La, sige na. Halimaw na babaeng ugat. Kunin mo na yung siopaw mo. May natira pa naman eh. Sa'yo na lang talaga yan. Kunin mo na at iwan mo na kami. Lalong humigpit ang paggapos kay Robbie matapos niyang sabihin yon. Dahil sa inis niya ay kinagat na niya ang isang daliri na gumawi sa kanyang bibig. Nilakasan niya ang pagkakagat doon dahilan para bumitaw ang halimaw. Nang umatras sa mga daliring ugat palabas ng sasakyan ay nakahinga na ng maluwag ang magkapatid. Pero maya-maya ay bigla namang sumilip sa basag na bintana ang babae. Saka sumigaw ng malakas. Napuno sila ng putik na mula sa inilalabas ng bibig ng halimaw. Naihinto ni Ryan ang sasakyan para hindi sila maaksidente dahil hindi na niya makita ang daan. Napilitan silang lumabas ng sasakyan at nilinis ang sarili. Nakita nila ang halimaw na nakatayo sa kanilang harapan. Ilang di pa lang ang agwat nito sa kanila. Ano bang kailangan mo? Sino ka ba? Kung siopaw lang ang kailangan mo, kunin mo na. Ang babaw mo. Pwede ka naman bumili sa babaeng masugit eh. Naku naman oh, ang susungit ng mga babae dito. Nagsasaling mo pa. Sige, galitin mo pa Robbie. Kaunti na lang lalapain na niya tayo. Maya-maya ay biglang sumalakay ang babaeng halimaw. Nakalutang ito sa ere. Napapahaba niya ang mga tila baging na braso at palapit ito sa magkapatid. Panay ang linga sa paligid ni Ryan para maghanap ng pwedeng ipamputol sa kamay na yon. Pero nang wala siyang makita ay sinalubong na lang niya ito at saka hinawakan ng maigpit. Naghihilaan sila ng halimaw na babae. Hinigit niya ito ng malakas saka pinaikot pagkatapos ay ibinalibag. Tumalsik ng malayo ang halimaw at kinuha na nila ang pagkakataon na yon para bumalik sa sasakyan. Pinatakbo ni Ryan ang mabilis ang kotse hanggang sa makalayo na sila sa lugar. Gulat na gulat sa kanila si Lolo Manuel nang makita ang kanilang itsura. Anong mga itsura yan? Para kayong nabaon sa putik ah. Nabahura ba yung sasakyan ninyo? Bakit puno kayo ng putik? Naulo, mahaba pong kwento. O hindi peksin mo. May summary naman siguro yan. Saka, bakit ngayon lang kayo umuwi? Paubag ka na. Saan ba kayo nagpuntang dalawa ha? Bumalik po kami dun sa nagtitinda ng siopaw, Lo. Nakasagupa kami ng kakaibang babae. Para siyang engkanto sa puti ng kulay ng balat eh. Pero ang kamay at braso niya, nagiging parang ugat o baging na gumagalaw tapos sumahaba. Ano ka ba? Sus kong mga bata ito. Kakapuyat at kakaselfon nyo yan eh. Sabi ko sa inyo, tigil-tigilan nyo na yan. Hindi naman kayo nalilipasan ng gutom. Kung ano-ano pang pinagagawa ninyo. Magluto nga kayo't nang makapag-almusal na. Ay, nako naman. Maglinis pala muna kayo ng katawan ha. Sa banyo ka na maligo, Robbie. Dito na ako sa labas at isasabi ko na sa paliligo yung kotse. Sige, kuya. Pagkatapos maligo ay nagluto na sila at kumain. Dahil walang tulog ay maghapon silang natulog lang. Kinagabihan, ginising si Ryan ng kanyang kapatid. Oh, bakit? Anong oras na ba?
bakit ka nang gigising? Sarap-sarap ng tulog ko eh. Kuya, ang sakit ng tiyan ko. Parang may kung anong humahalukay. Parang nabubuhay yung bituka ko. Parang gustong lumabas. Tingnan mo oh, umaalon-alon. Oh, ano ba nangyayari sa'yo, Robby? Ano ba kinain mo nga? Kung ano-ano na eh. Di ko na alam kung alin sa mga kinain ko. Kailangan pa bang malaman yon? Oo naman. Paano ka iinom ng gamot? Baka impatyo sa dami nito. Baka impatyo sa dami na siguro na kinain ko. Tara na nga sa kusina. Igupan mo muna ng mainit na tubig. Ikaw kasi, napakatakaw mo eh. Mahina ang loob ni Robby kapag nakakaramdam ng sakit. Kahit nakainom na siya ng gamot na bigay ng kanilang lolo, gusto pa rin niyang magpadala sa doktor. Nang gabing yon, umalis sila ng bahay para mapatingnan si Robby. Nasa biyahe na sila na makaramdam ang binata ng paghilab ng tiyan. Pinahinto niya ang sasakyan para makasuka. Ilang sandali rin silang namalagi doon hanggang sa guminhawa ng bagya ang pakiramdam ni Robby. Oh, okay ka na? Tara na. Mukhang okay na yata, kuya. Nailabas ko na lahat ng gustong ilabas ng tiyan ko. Sigurado ka ba? Abay, pakiramdaman mo para malaman natin kung tutuloy pa ba tayo sa doktor o uuwi na ng bahay. Opo, Lo. Papakiramdaman ko lang po saglit. Medyo nawala na po kasi yung sakit ng tiyan ko. Saka huminto na yung paghalukay ube. Sandali nga. Ay, di ba si Chloe yun? Ha? Nasaan? Ang linaw naman ng mata mo ha? Sino ba yun? Yung babaeng maarte po na masungit na tendera ng siopaw. Aba, si Chloe nga. Pero bakit papunta sa kakahuyan? Nang ganitong oras ha? 8:00 na ng gabi ha? Baka gato nakatira. Pabayaan nyo na. O ano, tutuloy pa ba tayo sa ospital o uuwi na? Bago pa makapagdesisyon ng tatlo, nakarinig sila ng malakas na sigaw ng babae. Dahil sa pag-iisip na baka si Chloe ang sumigaw, dali-dali silang tumakbo para saklolohan ng babae. Sinuong nila ang madamong daan at hinagilap kung saan banda ng kakahuyan naroon ang dalaga. Maya-maya ay narinig uli nila ang sigaw ng babae. Sinundan nila yung kung saan, hanggang sa nakakasalubong nila ang isang lalaki na duguan ng katawan. Puro sugat ang braso at mukha. Sira-sira na rin ang damit nito. Pautal-utal na nagsalita ang lalaki habang may kung anong itinuturo sa pinanggalingan niya. Dahil sa magkahalong takot at pag-aalala ay hindi na nila maintindihan ang sinasabi nito. Kaya nagpasya na lang sila na puntahan ang pinanggalingan ng lalaki. Habang papalapit sila ay naririnig nila ang malakas na pagsigaw ng babae ng tulong. Naabutan nila itong nakagapos sa katawan ng puno. Inilawan ito ni Lolo Manuel gamit ang dala niyang flashlight. Kitang-kita nila na halos matabunan na ang babae ng mga baging na gumagalaw. Sinundan nila ng tingin kung saan nagbumula ang baging na yon. Napatingala sila at nakita ang babaeng nakalutang sa ere. Halimaw! Yan yung halimaw! Yung may mga kamay na parang mga ugat na gumagalaw! Ang baguting! May nabubuhay pa palang ganyan! Akala ko'y naubos na sila! Ano po yun, Lo? Aswang na baguting ang tawag sa ganyan! Aswang, Lo? Oo! Bata pa ako nang makakita ako ng ganyan eh. Naninirahan sila sa mga liblib na gubat. Ginagawa nilang bahay ang malalaking puno. Walang awa mga yan. Talagang pumapatay ng tao. Umalis na tayo, bilis! Lo, hindi natin pwedeng iwan ng babae. Tulungan natin siya. Paano kuya? Dahil sa kanilang pagdating, nalipat sa kanila ang atensyon ng halimaw. Napatras sila ng ilang hakbang dahil sa takot. Gumalaw ang mga galamay ng aswang na nakapulupot sa babae. Itinaas niya sa ere ang babae at saka inihagi sa damuhan. Kagad naman itong sinaklolohan ng kasamang lalaki. Pagkatapos ay tumakas na ang dalawa.
Nagpasya na rin silang tumakas. Sabay-sabay silang tumakbo pero nasilo ang paa ni Robbie. Napalingon si Ryan nang marinig ang sigaw ng kapatid. Nakita niyang hinatak ng aswang na baguting si Robbie. Pagkatapos ay pinuluputan ng mga galamay na parang baging ang mga paa at kamay ng binata, saka iniangat sa ere na padipa. Umalulong ang aswang sa katuwaan. Tumulo pa ang malapot niyang laway na parabang sabik na sabik sa pagkain. Ngumanga ng malaki ang aswang at unti-unting humaba ang matulis nitong dila, na tila karayom ang dulo. Inilalapit niya ito sa liig ni Robbie para sipsipin ang dugo ng binata. Dali-dali namang kumuha ng bato si Ryan at ipinukol sa aswang. Tinamaan ito sa ulo kaya nabaling ang atensyon sa kanila. Galit na umangil yon. Pakawalan mo ang kapatid ko! Sira ulo ka! Ako ang harapin mo! Kuya, tumakbo na kayo! Hindi niya kayo bubuhayin! Hayaan niyo na ako! Iligtas niyo na ang sarili niyo! Sira ulo ka bang bata ka? Anong ipapaliwanag ko sa magulang niyo kapag bigla na lang kayong nawala? Paniniwalaan ba nila na kinain ka ng aswang? Sama-sama tayong tatakas! O kaya sama-sama tayong lalaban at mamamatay? Pero paano po natin siya lalabanan, Lo? Wala tayong magagawa kung hindi ang labanan natin siya ng mano-mano. Hindi pa natapos sa pagsasalita si Lolo Manuel nang bigla na lang silang hinampas ng isang kamay ng aswang. Tumalsik sila ng sabay-sabay sa magkaibang direksyon. Nang sumigaw si Lolo Manuel para sabihin kailangan nilang pagbuhuli ng mga galamay ng aswang, dali-daling tumayo si Ryan. Sabay nilang pinuntirya ang mga naggagalawang mga galamay ng aswang. Nang makakuha sila ng tig-isa, mabilis silang tumakbo sa magkaibang puno at doon ito itinali. Umatungal ang aswang na baguting nang masaktan ito. Inulit pa uli ng maglolo ang paghuli sa mga galamay at saka nila ay pinagbuhol-buhol sa mga puno. Tuluyan ang nabitawan ng aswang si Robbie kaya tumulong na rin sa ginagawa ng dalawa. Nang maitali na nila ang mga galamay ng aswang, saka sila tumakbo palayo. Pero bago pa sila makatakas, nabigla si Ryan nang makita niyang may bumagsak na braso sa lupa. Nang tingnan na niya ang kanyang kamay, doon niya nakitang wala ng kaliwang braso niya. Doon niya lang naramdaman ang sakit sa pagkakaputol nito. Napalingon siya sa aswang at nakita niyang ang dila nito ay humaba. Ang dulo ay tila isang matulis na karayom at yun ang pinamputol sa kanyang braso. Muling humaba ang dila ng aswang. Bumaon yun sa sugat niya. Sinipsip pa nito ang kanyang dugo. Sa galit ni Ryan, ay bigla niyang binalumbo ng dila sa kanyang kanang kamao sa kahinatak ng malakas. Pagkatapos ay saka binitiwan. Diretsyong pumasok sa loob ng bibig ng aswang ang sarili nitong dila at parabang nalunok pa ito. Robbie, pulutin mo ang braso ko. Kailangan maidugtong kaagad to. Kailangan natin pumunta kaagad sa ospital. Oo, kuya. Teka, nasa na? Nandito lang yun ah. Hayon, nalinti ka na. May kasama pang isang baguting ang aswang na yan. Nakuha niya ang braso mo. Hindi pwede. Kailangan natin bawiin yan. Ipapadugtong ko pa yan. Hindi ako pwedeng mawala ng braso. Kuya, tumatakas sila. Pinapakawalan niya ang aswang na itinali natin sa puno. Susugod pa si Ryan para mabawi ang kanyang braso. Pero hinagupit siya ng bagong dating na aswang. Mas malakas ito dahil lalaki. Isang kamay lang ang gamit sa kanila. Dahil sa marami itong galamay, napapagalaw niya ang lahat. Pinagagupit sila at hindi tumigil hanggang sa mapakawalan ng kasama. Pagkatapos ay sabay na tumakas ang dalawa. Nanlalambot sila ng iwan ng mga aswang. Tumakas sila? Bakit? Bakit ka ba nagtatakalo? Aswang sila, di ba? Akala ko ilalapay na tayong tatlo pero iniwan nila tayo. Baka happy na sila sa braso ni kuya. Hindi. Babawin ko ang braso ko. Hindi ako papayag na mawala ng braso.
Mas delikado ang pagtakas nila. Tsak na babalikan nila tayo at doon ay sisiguraduhin patay tayo. Sa malamang inuwi muna niya ang kasama para lapatan ng lunas ang bali-baling buto dahil sa pagkakatali natin sa kanya. Ryan, apo, halika muna dito sa tabi ng puno at nang magamot ang sugat mo. Ang lakas ng pagdurugo. Baka maubusan ka ng dugo niyan. Kailangan madala ka na sa ospital. Hindi po, Lo. Kailangan ko mabawi ang braso ko na kinuha nila bago ako pumunta sa ospital. Kailangan niyong maidugtong. Mahalaga sa akin ang kamay ko. Hindi pwedeng maging ganito ko. Paano ako magtatrabaho kung wala na akong isang kamay? Kukunin natin, kuya. Papawiin natin. Sa ngayon talian muna natin ang sugat mo. Pinagtulungang gamutin ng maglolo ang sugat ni Ryan. Panay ang daing niya dahil sa sakit. Maya-maya ay bigla silang nagulat nang dumating si Chloe. Chloe, anong ginagawa mo dito? May narinig akong ingay kanina. Mga sumisigaw. Kayo ba yon? Kanina pa ako paikot-ikot sa kakahuyan para hanapin. Nandito lang pala kayo. Ano ba ginagawa niyo dito? Gabi pa naman. May tinulungan kami magjowa yata yun Dahil sa landian nila, biniktima sila ng aswang na baguting. Kung bakit kasi hindi na lang nagutil ang mga hinayupak Anong nangyari sa'yo? Bakit wala kang braso? Yung aswang na nakasagupa namin, pinutol nila sa katinanga yung braso ni kuya. Teka, bakit nga pala nandito? Ibig ko sabihin bakit ang bilis mong nakapunta dito? Nakita ka namin na papasok sa kakahuyan Doon kami nakatira sa banda roon. Akin na, tutulungan ko kayong gamutin ng sugat. Baka may infeksyon pa. Kailangan niyong dalhin sa ospital ito. Ayaw nga ni kuya hanggat hindi niya nababawi yung braso niya Saan ba nakatira yung mga aswang na yun? Ang tapang mo Kaya mo ba sila? Malalakas sila. Lumalapa sila na kahit na anong uri ng nilalang. Basta may sariwang laman at tugo. Anong panlaban mo sa kanila? Sandali, anong nilalagay mo sa sugat ng apo ko? Langis po ito, Lolo. Makakapagpaampat po ito ng dugo. Saka kahit paano ay matutuyo ang sugat. Wala ka bang dalang pampamanhid? Hindi ako doktor. Nakasanayan lang namin itong panggagamot kasi malayo at magastos sa ospital. Kung alam mo ang tirahan ng mga aswang na yon, dalhin mo kami doon. Hindi pwede magtagal ang braso ko ng 24 oras. Kailangan niyang maidugtong kagad. At saka, kailangan agapan baka mamaya pinapangus na nila kagaya ng ginawa nila sa tubo. Sa gitna ng kakahuyan nakatira ang mga aswang na yon. Ginagawa nilang bahay ang mga matatanda at naglalakihang puno. Bakit ganun ang itsura nila? Ang sabi-sabi sa amin, noon daw ay may isang pamilya na pasaway, naninira ng gubat. Sinusunog para gawing kaingin at ang mga puno ay ginagawang uling. Nagalit ang mga engkanto kasi nasisira ang tirahan nila. Kaya isinumpa ang pamilyang yon na maging mga baguting. Pinatira nila sa mga puno para maranasan nilang maghirap sa kawalan ng tirahan. Kapag may mga nilalang na sumisira ng puno, pinatira nila sa mga puno para maranasan nila maghirap sa kawalan ng tirahan kapag may mga nilalang na sumira ng puno. Dahil din daw sa kagutuman nila, kaya natuto silang kumain ng mga hayop sa gubat. Pero nang maubos na to, natuto silang lumapa ng tao. May ilan daw na mula nang makatikim ng karne ng tao ay parang nabaliw na. Palagi na nang bibiktima. Bakit parang alam na alam mo yung kwento ng mga baguting? Ginagawa kasing panakot sa amin ng mga bata pa kami. O ayan, nagamot ko na ang sugat mo. Umuwi na kayo. Delikado sa lugar na ito. Delikado nga, pero bakit sa amin lang? Sa iyo hindi? Lo, dito po kami nakatira. Sanay na kami dito. Alam na namin kung paano iiwasan ng mga aswang. Paano nga ba? Ha? Kailangan matuto kang kumilos na parang pusa. Hindi ka nila dapat marinig o maamoy. Paano yung walang amoy? May ginagamit kaming halaman na kinatatakutan ng mga baguting. Naliligo kami ng tubig na may katas nun. Habang nag-uusap sila ay dumating ang matandang babae. Sumabat siya sa usapan. Ipinagtaka nila ang kilos ng dalawang babae dahil magkasaliwa ang gustong ipagawa ng mga ito. Oh, nanay, ikaw po pala yan.
Kayo po yung nagbigay sa akin ng siopaw na hindi naman po panis pero mukhang nasira ang tiyan ko eh. Umalis na kayo. Umuwi na kayo. Hindi kayo dapat nandito. Bakit po sila pinapaalis? Mukhang may sugat ang kasama nila. Kailangan niyang malunasan. Nagamot ka na siya, ina. Ha? Nanay mo? Nanay mo pala siya bakit nag-aaway kayo? Dali mo sila sa bahay, Chloe. Isa ako manggagamot. Gagamutin ko ang sugat niya. Sa lagay niya, mauubusan siya ng dugo. Maputla na ang kanyang labi. Mas kailangan niya ng totoong doktor, ina. Hindi. Kailangan ko makuha ang braso ko. Sasama ako sa kanya. Anong sinabi mo? Kailangan mo magamot ng doktor. Mahalaga sa akin ang braso ko. Isa akong gitarista sa banda. Anong gusto mo mangyari sa akin? Habang buhay maging inutil? Natahimik si Chloe sa sinabi ni Ryan. Tiningnan na lang niya ng masama si Ryan pagkatapos ay naglakad na pasunod sa kanyang ina. Sumunod na rin ang 3 lalaki sa mag-ina. Ilang minutong lakaran at narating na nila ang isang maliit na komunidad na nasa liblib na kakahuyan. Lumalalim na ang gabi pero ipinagtaka ni Ryan kung bakit gising na gising ang mga tao roon. Sa gabi sila gumagawa ng mga pang-araw-araw na gawain. Anong oras na? Bakit gising pa sila? Ganyan kami. Kailangan igayak namin ng maaga ang mga ibibenta sa palengke. Madaling araw kasi maraming tao sa bagsakan. Kapag tinanghali ka, wala ka nang aabutan na mamimili. Iuuwi mo na lang uli ang mga paninda mo. Kapag nabenta lahat, maaga kami nakakauwi at saka kami natutulog at maaga uling gigising. O sige na, pasok kayo. Pasensya na sa bahay namin na hindi to kagaya ng bahay ninyo. Pumasok ka na, binata. Kailangan kong magamot ang sugat mo. Kailangang lapatan pa ng mga halamang gamot ng hindi ma-impeksyon. Saan po dito banda yung tirahan ng mga baguting? Kailangan ko makuha yung braso ko bago mag-umaga. Uya, magpagamot ka muna. Saka tayo mag-isip ng plano kung paano mababawi braso mo. Hindi basta-basta halimaw ang pupuntahan natin, oh. Wala nga tayong armas eh. Lo, ano po ba yung panlaban sa aswang? Mga bagay na wala tayong dala. Asin, bawang, latigo na gawa sa buntot ng pagi. Pero mag-iikot-ikot tayo, baka may makita tayong halamang kinatatakutan nila. Kagaya ng kalamansi at iba pang matinik na halaman. Meron ba kayo ng mga nabanggit ni Lolo, Chloe? Ha? Wala. Naubos na. Hindi kami nag-iimba kasi wala naman kaming maraming pambili. Magtitimpla ako ng kape ha, para mainitan ng sikmura ninyo. Robbie, samahan mo ako. Mag-iikot-ikot tayo sa paligid. Maghanap tayo ng mga halamang kinatatakutan ng mga aswang. Ay, sige po, Lo. Pagkaalis na maglolo, naiwan naman si Ryan. Pinaupo siya ng ina ni Chloe sa isang upuan na yari sa makapal at malapad na tabla na nasa maliit na sala. Tinanggal ng ginang ang benda sa kanyang sugat. Nang makita ito ng ginang, bahagyang naurong si Ryan dahil nakita niya ang biglang pagputi ng mata ng babae. Ano pong nangyayari sa inyo? Bakit ganyan ang mga mata niyo? Huwag kang maingay. Naiistorbo mo ang pagdarasal ko. Kailangan kong maging kaisa ang kalikasan sa panggagamot. Ganun po ba? Sige po, take your time. Nang maibalik na ng ginang ang kanyang mata sa normal, kinuha niya naman ang mga gamit sa panggagamot mula sa isang silid. Pagkalabas ay saka niya sinimula ng panggagamot. Maya-maya naman ay naglabas na si Chloe ng kape. Amoy na amoy ni Tandang Lina ang mabangong kape pero bigla siyang nagalit. Mabilis niyang kinuha ang tasa at ibinato kay Chloe. Gulat na gulat si Ryan sa ginawa ng ina ng dalaga. Hindi naman kumibo si Chloe at hindi rin nakitaan ng gulat o takot sa muka na parang inaasahan na nito ang reaksyon ng ina. Ilang sandali pa, humahangos na bumalik ng bahay si Robbie. Habol ang hininga niya habang nagsasalita. Kuya, sa banda ron, nakita namin ni Lolo yung aswang. Nakita ko yung braso mo dun sa kubo niya. Kasama ng iba pang mga parte ng katawan ng tao at hayop. Nakalagay sa isang malaking planggana at ginagawang pagkain ng aswang ang mga putol na parte ng katawan. Ha? Ano? Saan banda?
Teka, nasan si Lolo? Iniwan mo doon? Hindi Ayan na siya Nahuli lang kasi bagal tumakbo Nakakuha ba kayo ng mga halamang panlaban sa aswang? Etong mga nakuha ko. Kawayan na nilagyan ko lang ng matulis sa magkabilang dulo. Nakahiram kasi ako ng itak doon kanina kay Manong Si Lolo, ewan ko ba kung ano-ano mga dala niyang yan. Sira ulo ka ba? Mga halaman ito na kinatatakutan ng aswang dahil sa amoy. Mahihirapan silang huminga kapag naamoy ito. Kailangan natin itong dikdikin sa tubig at pwedeng isaboy sa kanila. Malalapnos din ang balat nila sa oras na mabahira ng katas nito. Lingkwan, pwede po ba kaming makahingi ng tubig para magamit dito sa mga didikdikin naming halaman? Wala kaming imbak na tubig. Malayo ang ilog na ikiba namin. Masyadong madilim, pabulusok at mahirap puntahan. Ganun po ba? Dikdikin na lamang natin ito. Pwede na ito basta didikdik at kumatas. Sige po, Lo. Hindi pa nagtatagal ang kani-kanilang ginagawa na makarinig sila ng pag-atungal ng aswang. Pumailan lang yon sa ere at nagliparan pa ang mga ibong nananahimik sa sanga ng mga puno. Lahat sila ay napatigil sa ginagawa at nagkatinginan habang pinakikiramdaman ng paligid. Maya-maya ay naririnig nilang papalapit na ang atungal ng aswang. May mga malalakas na kaluskos na rin sa paligid. Napalabas si Ryan na tinagilap ng tingin kung saan nagmumula ang ingay na yun. Hanggang sa makita niya ang aswang na baguting na nakalutang sa ere. Gumagalaw-galaw ang mga galamay nito at naglalaro pa sa pag-iksi at paghaba. Nandiyan na siya! Lumalabas na siya, ina! Mukhang naamoy niya mga bisita. Hindi natin sila nahaplasan ng katas ng katakataka. Gutom na gutom siya. Anong gagawin natin? Kung magsasama-sama tayo at magtutulungan, magagawa natin yan talunin. Basta magkaisa lang tayo. Robbie, magdikdik ka ng mga halamang kinuha natin. Dapat tumulong na rin ang iba. Pagkasabi ng matanda, bigla na lang nagpasukan ng mga tao sa kani-kanilang bahay at nagsarado pa ng mga bintana at pinto. Ang pamilya na lang ni Chloe ang natirang nasa labas ng bahay at nakatingin sa papalapit na aswang. Mukhang natakot ang mga tao sa aswang. Sa bagay, sino ba naman ang hindi? Tayo na lang ang lalaban sa kanya. Akin ang itak, Robbie! Kuya, wag na. Kami na lang ni Lolo. Baka dumugo yung sugat mo at tumala pa. Ikaw na lang ang magdikdik ng mga halaman. Hindi. Kailangan putulin ang mga galamay ng aswang na yan. Akin ang itak! Lituin mo ang mga aswang at akong puputol sa mga galamay niya. Pinagtulungan nilang kalabanin ng aswang. Hinahampas ni Robbie ang halimaw gamit ang kawayan na may tulis ang dulo. Pinipilit niyang ibaon ang tulis ng kawayan sa katawan ng aswang. Si Lolo Manuel naman ay panay saboy ng mga halamang dinikdik nila. Habang si Ryan ay kumukuha ng pagkakataong maputol ang mga galamay ng baguting. Kapag nasasaktan ng aswang, ay lalo itong nagagalit. Umaatungal ng malakas saka pinahahaba ang mga galamay at hinahampas sila ng malakas. Panay ang iwas nila. Pero dahil may iniindang sugat si Ryan, nahirapan siyang iwasan ang mga atake ng aswang. Napuluputan siya ng isang galamay at unti-unting hinatak palapit. Pilit na nilalabanan ni Ryan ang aswang para hindi siya mahigit. Pero masyado itong malakas. Itinusok niya ang itak sa lupa at ginawa itong hawakan para hindi tuluyang madala ng halimaw. Hindi naman siya matulungan ng kanyang lolo at kapatid dahil kada lapit nila sa kanya ay hinahagupit sila ng mga galamay. Nang mapatingin si Ryan sa mag-inang Lina at Chloe, nagtataka siya dahil hindi man lang natatakot ang mga ito. Pag-aalala ang nababakas sa mukha nila at ang atensyon ng mag-ina ay nasa aswang na baguting. Nang maramdaman ni Ryan na mauubusan na siya ng lakas, naisip niyang magpatangay na lang sa aswang. Kumuha ng pagkakataong maitarak niya ang itak sa katawan nito. Hindi naman siya nabigo dahil nang kusa siyang magpahatak, mabilis siyang bumangga sa katawan ng aswang. Umagos ang dugo nito nang maibaon ng itak sa dibdib ng halimaw.
Umatungal ng malakas ang aswang at nagliyab sa galit ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa ina ni Chloe nang malakas itong sumigaw. Tama na! Ina, wag! Bakit niyo siya sinasaktan? Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kanya! Ano? Sa galit ng ginang ay bigla na lang itong nag-anyong baguting. Doon nalaman ni Ryan na ito ang babaeng baguting na bumihag kay Robbie at ang kinakalaban naman niya ay ang lalaking sumaklolo dito. Nang makapagpalit na ng anyo ang ina ni Chloe, mabilis itong lumapit at ipinulupot ng galamay kay Ryan saka ibinalibag sa lupa. Dito na kayo mamamatay! Dinala ko kayo dito para maging pagkain. Pero nagawa niyong saktan ang asawa ko! Walang ibang mamamatay dito kung hindi kayong mga tao! Tigil ka! Dapat ay naging pagkain na natin sila umpisa pa lang. Pero palagi kang humahadlang. Sa katigasan ng ulo mo, ito ang nangyari. Habang tumatagal ay nagiging sumail ka. Pagkatapos ko silang patayin, ipapakain ko sila sa iyo para mawala na ang awa mo sa mga tao. Ayoko maging kagaya nyo. Kahit isa rin akong baguting. Gusto ko mabuhay bilang isang tao. Gusto ko mamuhay ng tahimik at walang naagrabyado. Isa kang tanga. Sa tingin mo ba, magbibigay ng awa ang tao? Hindi! Kapag nalaman nilang aswang ka, ang nasa isip lang nila ay patayin ka. Wala silang ibang gustong mabuhay sa mundo kundi sila lang. Wala rin naman tayong pinagkaiba sa lahat, di ba? Kinakatay din nila ang mga hayop at kinakain. Pare-pareho lang tayong pagkain sa isa't isa. Pero ngayon, sila ang pagkain natin. Tama na. Huwag niyo na silang saktan. Palisin niyo na sila rito. At hayaan mo na lang ng ginawa nila sa tatay mo, ha, Chloe? Kabayaran na rin yun ni tatay. Kasi marami na rin naman siyang nabiktimang tao. Dahil yun sa sakit niya sa pag-iisip. Wala siya sa katinoan. Pero dahil nasaan yung halimaw ang tatay mo, hinusgahan nila kaagad. Tumabi ka, Chloe! Kung ayaw mong pati ikaw ay masaktan ka! Alis na kayo, Robbie, Ryan! Tumakas na kayo! Kayo mga aswang? Oo, pero si tatay lang ang bibiktima ng mga tao dahil sa sakit niya sa pag-iisip. Aswang kami lahat dito. At marami pa kaming aswang sa iba pang panig ng bansa. Ang mga bumibili ng siopaw ay mga aswang din. Pinipilahan nila yon dahil sa kakaibang sangkap na kailangan ng katawan nila para manatiling malakas at hindi maakit sa sariwang laman ng mga tao. Sa gabi kami nagtitinda para hindi bumili ang mga tao sa amin. Teka. Di ba nakakain ako ng siopaw? Paano yun? Magiging aswang ako? Hindi. Nagkaroon ka lang ng tatak na aswang lamang ang makakaalam. Sa oras na maamoy ka nila na may tatak, ang nasa isip nila ay isa kang pagkain. Ikaw ang dahilan kung bakit pumunta dito si Ama. Kasi naamoy ka niya. Naknang tinapay naman, kuya, oh. Umalis na tayo dito. Hindi, ang braso ko. Kailangan ko muna makuha. Tumakas na kayo! Mabubuhay ka naman kahit wala ang braso mo eh! Sira ulo ka! Hindi mo kasi alam ang pakiramdam na mawala ng parte ng katawan na pinakamahalaga sa lahat eh! Mas mahalaga pa sa buhay mo? Oo, kasi kung wala ang braso ko, para mo na rin akong pinatay! Huwag na kayo magtalo-talo! Wala rin naman makakaalis na dito! Hindi, ina! Ayaw ko manglabanan ka pero tama na! Patakasin mo na sila! Matigas na talaga ang ulo mong bata ka! Sige, igagapos muna kita! Biglang nagpalit ng anyo si Chloe bilang aswang na baguting. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang ina. Kinuha naman ni Ryan ang pagkakataong yun para hanapin ang braso niya. Itinuro ni Robbie ang daan kung saan nila nakita ang mga putol-putol na parte ng katawan ng mga tao at hayop. Pero bago pa sila makarating, ay may mga taong humarang sa kanilang daraanan. Tumabi kayo kung ayaw niyo masaktan. Kukunin ko lang ang braso ko at aalis na kami. Hindi sila makikinig. Mukhang wala nang ang laman ng utak nila kundi puro pagkain. Tumutulo na ang laway nila sa kagutuban. Alis! Tumabi kayo tabi! Iniamba ni Robbie ang dala niyang kawayan sa mga nakaharang na tao pero sinasalag lang nila ito. Naggalit na nga ang mga ito nang sabuyan ni Lolo Manuel ng dinikdik na mga halaman na may matatapang na amoy. Bigla silang sinugod kaya nagkadikit-dikit sila para protekta ng sarili habang nilalabanan ng mga taong mapupula na ang mga mata. Kada may sumusugod sa kanila ay kaagad na tinutusok ni Robbie ng kawayan.
walang awa namang inundayan ni Ryan ng taga ang mga ito. Maya-maya ay nagsaaswang na rin sila. Humaba na rin ang mga braso nila at naging mga galamay. Pilit silang dinadaklot kaya pinagtatataga ni Ryan ang mga gumagalaw na galamay ng mga ito. Umatras sila at namimilipit sa sakit. Humahandusay sila sa lupa at nangihina. Ayun pala kahinaan nila kapag naputol na ang kanilang braso. Robbie, kunin mo ang braso ko. Ibalot mo sa damit mo. Kami nang bahalang humarap sa mga aswang na ito. Kailangan lang palang putulin ang mga galamay nila ha? Sige kuya! Tinakbunan ni Robbie ang lugar kung saan naroon ang braso ni Ryan. Habang sina Ryan at Lolo Manuel naman ay hinarap ang mga aswang. Gamit ang iniwang kawayan ni Robbie, ginamit yun ni Lolo Manuel para putulin ang mga galamay ng aswang. Pinagtulungan nilang maglolo na puntiryahin ang mga galamay. Tinutusok ni Lolo Manuel ang mga galamay at kapag naibaon niya sa lupa ay kaagad namang pinuputol ni Ryan gamit ang itak. Ilang minuto ang lumipas, bumalik na si Robbie dala ang braso. Nag-atrasan na rin ang ibang mga aswang dahil sa takot. Pagkatapos ay tumakbo na sila paalis. Sa unahan ng daraanan nila ay biglang humarang ang ina ni Chloe. Sa likuran naman ay naroon ang asawa niyang aswang. Hoy pa pala yan? Akala ko napuruan Paano na yun? Kabilaan ng kalaban. Bahala na, huwag na tayong lumaban. Umiwas na lang tayo tumakas. Pinakamagandang ideya yan na pa. Hindi naman porke umatras talunan na. Tayo na gumalis. Hindi kayo makakalis ng buhay dito. Isa lang ang patutunguhan nyo. At yon ay ang kumakalam naming sikmura. Nek-nek mo! Sa paghaba ng mga galamay ni Tandang Lina ay kaagad na sinalubong ito ni Ryan ng pagwasiwas ng kanyang itak. Pero mas mabilis ang pag-iwas ng aswang. Mabilis uli itong umatake at hinagupit naman ni Robbie ng kawayan. Dumampot naman ng mga bato si Lolo Manuel at pinagbababato ang aswang. Nang magsawa ang matanda, ay hinuli na lang niya ang isang galamay at saka pinaputol kay Ryan. Umatungal si Tandang Lina nang masaktan sa pagkaputol ng isang galamay niya. Biglang bumalik sa normal na braso na may malalim na sugat ang isang kamay ng aswang. Nang marinig naman ng malaking baguting ang atungal ng asawa niya, mabilis itong sumugod. Lumipad ito sa ere at pabulusok na bumagsak. Nadaganan nito si Ryan at nahirapang gumalaw ang binata. Akma namang tutusugin ni Robbie ng kawayan ng aswang na nakadagan sa kapatid pero bigla siyang tumilapon dahil sa hagupit ng galamay ni Tandang Lina. Pinagpupupukpok na lang ni Lolo Manuel ang ulo ng lalaking baguting gamit ang malaking batong tinuklap pa niya sa lupa. Lalong nagalit ang aswang kaya napabangon ito. Mahigpit niyang pinaluputan ng matanda gamit ang kanyang galamay saka hinigit palapit sa kanya. Nang makalapit ay ibinaon nito ang matutulis na pangil sa balikat na matanda. Napasigaw sa sakit si Lolo Manuel na ikinataranta naman ng magkapatid. Mabilis na bumangon si Ryan at walang humpay niyang inundayan ng saksak sa likod ng lalaking baguting. Hindi niya tinigilan hanggang hindi ito bumabagsak sa lupa. Nang hindi na ito gumagalaw, umatungal sa galit si Tandang Lina matapos makita ang walang buhay niyang asawa. Lalong dumoble ang galit ng babaeng aswang. Napaatras naman ang tatlo. Luminga sa paligid si Ryan para maghanap ng ibang daan. Pero nakaramdam na siya ng hilo kaya napalood siya sa lupa. Kuya, ano nangyayari sa iyo? Wala, sobrang pagod lang to. Hindi yan pagod. Namumutla ka Kailangan mo madala sa ospital. Ayos lang ako, Robbie. Si Lolo, alalayan mo siya. Sugatan siya. Kunin mo ang itak na ito. Mukhang hindi ko na kayang gamitin Putulin mo ang mga galamay ng aswang. Kahinaan niya yan. Akin ang kawayan. Ako na ang gagamit. Huwag niyo akong alalahanin. Mapabaw lang ang sugat ko sa balikat. Hindi naman mahaba ang pangil ng aswang na yon kaya hindi bumaon ng malalim. Talaga ba, Lo? Parang ang lakas ng sigaw mo kanina Dinaig mo pa yung atungal ng aswang na baguting.
Magsasalita pa sana si Ryan pero nagulat siya dahil nakapulupot na ang galamay ng aswang sa kanyang katawan at hinigit na siya nito palapit sa kanya. Maya-maya ay naramdaman na rin niya ang pagbaon ng dila ng aswang sa kanyang batok. Unti-unting inihigop nito ang kanyang dugo. Nataranta naman si Robbie at hindi malaman ang gagawin. Pasigaw siyang tumakbo habang hawak ng maigpitang itak. Pagkalapit niya sa kapatid ay saka niya sinubukang hiwain ang galamay na nakapulupot sa katawan ni Ryan. Pero may isang galamay na sumakal sa kanyang leeg kaya nabitiwan niya ang itak. Dali-dali naman tumakbo si Lolo Manuel saka dinampot ang itak. Nilapitan niya ang aswang at saka niya ito sinaksak sa tagiliran. Umatungal ang aswang at galit na tumingin sa matanda. Kasabay ng paghugot ng itak sa tagiliran nito ay ang pagbaon ng matulis na dila ng aswang sa tiyan ng matanda. Napaluhod si Lolo Manuel habang hawak ang kanyang tiyan. Tiningnan pa niya ang dilang nakabaon. Kitang-kita niya kung paanong dumaloy sa dila ng aswang ang dugo niyang hinihigop nito. Nasuka na ng dugo si Lolo Manuel, pero pinilit niyang damputin ang itak at saka dali-dalim pinutol ang dila ng aswang. Kumawala ang aswang sa pagkakabihag sa magkapatid at parang baliw na nagpaikot-ikot habang umaatungal sa sakit. Robbie! Kuya! Kunin mo ang itak! Abang wala pa sa sarili ang aswang! Patayin mo na! Kuya! Ano? Natatakot ka? Papatay ako ng... Halimaw siya, Robbie! Kung hindi mo siya papatayin, tayo ang papatayin niyan! Tingnan mo ako! Si Lolo! Kailan ka magkakaroon ng tapang? Kapag ikaw naman ang nasa bingit ng kamatayan? Unahan mo na siya, Robbie! Oo, kuya! Sige! Tinakbo ni Robbie ang itak at kinuha sa mga kamay ng kanyang lolo. Tiningnan muna niya ng matalimang aswang at saka humugot ng malalim na hininga bago ito sinugod. Pagkalapit sa aswang ay pumikit siya, saka ibinao ng husto ang itak sa katawan ng halimaw. Napadilat siya nang marinig ang matinis at malakas na sigaw ni Chloe. Ina! Chloe! Ama! Kasalanan nila! Hindi naman kami gaganti kung hindi sila nauna eh. Tatakas lang talaga kami. Kaso, naipit na kami sa sitwasyon eh. Pinatay niyo ang mga magulang ko. Pinatay niyo! Hindi naman namin yung ginusto eh. Pinatay niyo pa rin sila. Apo, lumayo ka na dyan! Wala na rin sa sarili si Chloe! Kinain na siya ng kanyang galit! Kusa nang umatras si Robbie. Nabitiwan na rin niya ang itak. Pero biglang bumalikwas ang ina ni Chloe. Humaba ulit ang galabay niya at inatake si Robbie. Dahil sa magkahalong takot at pagkabigla, mabilis na sinalubong ni Robbie ng taga ang mga galamay. Walang ngumpay niya itong pinagpuputol hanggang sa maubos. Napaluhod ang aswang at saka nagpakawala pa ng napakalakas na atungal. Kasunod noon ay ang unti-unting pagbagsak niya sa lupa. Naibaling niya ang atensyon niya kay Chloe nang sumigaw ito saglit. Nakita niyang unti-unting nagbabago ito ng anyo. Nagbabaga na parang uling ang mga mata ng dalaga. Nag-aalsa ng mga ugat nitong kulay berde sa mukhang parang wala ng dugo sa pagkaputi. Maging ang mga galamay na rin na parang baging na may mga nakausling ugat na maliliit ang dalawang braso niya. Pinilit namang tumayo ni Ryan. Tinulungan niya si Lolo Manuel na makatayo at pagkatapos ay hinatak nila si Robbie na bahagyang natulala sa pagkabigla. Sabay-sabay silang tumakas. Mabagal ang takbo ni Robbie dahil sa pangangatog ng kanyang tuhod. Nanginginig din ang kamay niya dahil sa takot. Napahinto na siya nang marinig ang malakas na pigati ni Chloe. Nilingon nila ito. Kitang-kita nila ang pagwawala ng mga galamay ng babae. Pinaghahampas niya ang mga ito sa hangin. Ang iba ay tumatama sa mga sanga ng puno. Matatalim ang galamay ni Chloe at sa isang hampas niya lang ay napuputol ang mga sanga. Nang mapagod na sa pagwawala ang babae, napalud ito sa harapan ng kanyang ina at saka humagulgol.
Sabi ko naman sa inyo tama na. Natatakot ako maiwan mag-isa. Sabi ko mamuhay lang tayo ng simple. Hindi tayo dapat lang aagrabyado para mamuhay lang tayo ng matagal. Pero kasi mas pinakikinggan nyo ang kalam ng sikmura nyo Para na po ako ngayon. Sabi ko naman po diba, natatakot ako mag-isa. Sabi nyo diba mabagsik ang mundo sa mga kagaya natin. Pero ngayon, iniwan nyo na ako. Hindi ang mundo mabagsik. Tayo ang nagpapahirap sa bawat isa. Kung hindi nyo sila sinaktan, kung hinayaan nyo na lang silang tumakas, sana buhay pa kayo. Paano na ako ngayon? Bakit nyo mas pinili na mamatay? Di nyo na ako inisip. Nakakainis naman. Kumising kayo dyan, Ama, Ina. Bumangon kayo. Paano na ako? Robby, tara na. Kuya, pinatay ko ang nanay niya. Dahil sa akin, ulila na siya. Dahil sa atin, wala na siyang magulang. Kuya, wala na tayong pinakaiba sa mga mamamatay tao. Aswang sila, Robby. Halimaw. Pero tao pa rin sila. May damdamin. Narinig niyo yun? Si Chloe, paano na siya? Malupit nga ang mga aswang pero mas malupit ang mga tao. Kung hindi natin sila pinatay, tayo ang mamamatay. Ipinagtanggol lang natin ang buhay natin. Habang sila, ang gusto nila, gawin tayong pagkain. Tama ba yun? Pwede ba tumigil ka na? Kailangan na nating umalis dito. Hindi mo kasalanan na po ang pagkawala ng mga magulang ni Chloe. Tama ang kuya mo. Ipinagtanggol lang natin ang ating sarili. Sila nga, ganon din ang gagawin kung nasa panganib. Kahit sino kapag nasa panganib na ang buhay, magagawa rin pumatay. Nalinti ka na. Dumarating na yung mga kasamahan nilang aswang. Tara na, bilis, Robby! Dalihan mo na! Sabay-sabay na sumugod ang mga kapitbahay ni na Chloe. Nagsitalon sila at pagbagsak ay mga nasa anyong aswang na baguting na. Nanginginig ang mga kamay ni Robby habang nakahawak sa itak. Nakaturo naman ang kawayan na hawak ni Ryan habang si Lolo Manuel ay halos mapaluhod na sa lupa dahil sa iniindang sugat sa tiyan. Hilong-hilo na si Ryan pero pinipilit niyang tumayo ng matikas dahil ayaw niyang panghinaan ng loob ang kapatid. Nang magsabay-sabay na umatake ang mga aswang, bigla na lang nagtalsikan ng mga ito na parang hinawi ng malakas na hangin. Napatingin sila sa kung sino ang may gawa. Nakita nila si Chloe na nakalutang sa ere. Matalim ang tingin ito sa lahat ng naroon. Nakalabas ang matutulis niyang pangil. Sumasayaw sa hangin ng mga nakakatakot niyang galamay. Bumakas sa mukha ng mga aswang ang takot na itsura ni Chloe. Tumakas na kayo! Umalis na kayo dito! Ayoko nang meron pang mabuwis na buhay! Kayo naman ang mga kalahi ko! Tama na! Gusto niyo pa bang mawalan rin ng mga mahal niyo sa buhay? Pabayaan niyo na sila! Kagaya natin may pamilya rin silang uuwian. Pare-pareho lang tayong nakakaramdam ng sakit dahil sa pagiging gahaman, pagkasakim at katakawan. Ang gusto ko lang ay mabuhay ng simple. Chloe, I'm sorry Umalis na kayo, Robby. Ako nang bahala sa kanila. Tingnan mo mga kasama mo. Sino ang uunahin mo? Ang pumatay o ang sumalba ng buhay? Salamat. Ngayon ko nalaman na hindi lahat ng aswang ay hayok sa pambibiktima. Pare-pareho lang tayong biktima ng isa't isa dahil hindi tayo nagkakasundo at nagkakaunawaan. Salamat at patawad sa nagawa namin sa inyo. Lalo na sa iyong magulang, Chloe. Hindi na po natin may babalik ang mga nawala. Pero ang narito pa, pwede nating maisalba. Umalis na po kayo. Isang ngiti ang pinakawalan nila para kay Chloe pagkatapos ay umalis na sila sa lugar na yon. Nagalit naman ang mga aswang kay Chloe dahil sa ginawa nito. Kaya ang dalaga ang binalingan nila. Dahil sa panghihina ng katawan ni na Ryan at Lolo Manuel, sandali silang huminto sa paglalakad para magpahinga at lumanghap ng hangin. Napatingin sila sa mga aswang na naglalaban.
Galit na galit kay Chloe ang mga kasamahan niyang aswang, pero kahit sabay-sabay ang pag-atake nila sa babae, hindi pa rin nila magawang matalo. Mabilis kumilos ang dalaga at mabilis din ang kanyang mga mata. Sa bawat pagsugod ng isang aswang ay nakasalubong agad ang isang galamay niya. Pero ang napansin lang ni Ryan sa mga nangyayari ay nilalabanan lang ni Chloe ang mga kasamahan para pigilan ng mga ito sa paghabol sa kanila. Hindi naman sinasaktan ng dalaga ang mga kasama niya. Kahit na bakas sa mga mata ng mga aswang na gusto nilang tapusin ang buhay ng dalaga. Maya-maya ay nag-aya na si Lolo Manuel na lisanin ng lugar. Habang tumatakas ang tatlo, dinig na dinig nila ang atungal ng mga aswang na naglalaban-laban. Alam nilang ginagawa ni Chloe ang lahat para pigilan ng mga kalahi niya na sundan sila. Kaya binilisan pa nila ang paglalakad hanggang sa marating na nila ang kalsada. Nakahinga sila ng maluwag nang makita ang kotse kung saan nila iniwan. Kung kailan naman sila ay nakasakay na, sa kanila naramdaman ng pagod. Patampata ang kanilang katawan at halos ayaw nang gumalaw. Dahil sa kalagayan ni Ryan at Lolo Manuel, si Robbie na ang nagmaneho ng sasakyan. Habang binabagtas nila ang kahabaan ng kalsada, panakanakang may bumabagsak ng mga aswang sa bubong ng sasakyan. Naging paggewang-gewang ang takbo nito para ihulog ang mga halimaw na ayaw pa rin silang tantanan. May ilang pang humahabol sa kanila. Ang iba naman ay pilit silang hinaharang pero binabangga na lang ni Robbie ang mga ito. Mas inisip ng binata ang kaligtasan ng kanyang kapatid at ng kanyang lolo. Kailangan niyang madala agad ang dalawa sa ospital. Pumunta sila sa pinakamalapit na ospital. Matapos ang ilang minutong pagpapatakbo ng mabilis, ay narating din nila ito. Halos hindi sila makasagot sa mga tanong kung bakit ganoon ang kanilang itsura. Ang tanging nasabi na lang ay napaaway sila. Nang makalabas na sila sa ospital, dinala naman ni Ryan ang kapatid na si Robbie sa isang albularyo. Mula nang makasagupan nila ang mga aswang na baguting, naging masasakitin na ang kapatid niya. Nakailang laboratory test na ang ginawa sa kapatid ay hindi pa rin nalalaman ng mga doktor ang sanhi ng pagsusuka niya at pagkahilo. Naging matamlay siya at pihikan sa mga pagkain. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, kaagad siyang pinulsuhan. Napag-alaman nitong nayanggaw si Robbie. Paano siyang nayanggaw? Palagay ko, yung siopaw na kinain niya. Ay oo, baka nga dun. Kasi yun lang din ang kinain niya nung nagsuka siya. Akala ko wala na yun. Yun siguro sinasabi ng mga aswang na tanda nila kay Robbie nang kainin niya ang siopaw. Kung hindi siya nila nabiktima, magiging aswang naman si Robbie. Mabuti na lang talaga at hindi pa siya natutuluyan. Kagad na ginamot na matandang albularyo si Robbie. Pagkatapos dasala ng tubig na nasa planggana, ay itinapat niya yon kay Robbie. Hinaplasan din niya ng langisang tiyan ng binata. Ilang segundo pa lang ang lumilipas, ay nagsuka na si Robbie. Halos lumubog ang tiyan niya dahil sa pagkakahalukay ng kung anong naroon sa kanyang bituka. Pawis na pawis si Robbie habang inilalabas ang malapot na itim na likido. May mabaho at malansang amoy. Habang tumatagal sa pagsusuka, ay naging buo-buo na lamang na kulay itim ang inilalabas ni Robbie. Natapos lang ang pagsusuka niya nang mailabas na ang isang bilog na sobrang tigas na bagay na ayon sa albularyo, ayon daw ang itinanim na sumpa sa binata para matuluyan ang maging aswang. Lambot na si Robbie nang matapos ang gamutan. Pinainom siya ng mainit na sabaw dahil nakaramdam siya ng matinding gutom. Pinagpahinga muna siya ng albularyo bago payagang umuwi. Lumipas ang ilang linggo. Bumalik na sila sa Maynila. Kasama na nila si Lolo Manuel nang lumuwas. Hindi na nila iniwan na matanda sa baryo dahil alam nilang delikado na roon,
kahit pa nabalitaan nilang wala nang nananambang na mga kakaibang nilalang sa kahabaan ng madilim na kalsada. Lumabas ang tatlo dahil nag-aya si Robbie na sa labas na sila kumain. Pagkababa ni Ryan ng sasakyan, nakita niyang nakatanaw sa kabilang kalsada ang kapatid niya. Layo ng tingin ah. Ano bang meron doon? Alam ko na. May nagtitinda pala ng siopaw sa tapat. Ano, gusto mo ba? Ala kuya, parang sira naman to. Titig na titig ka kasi. Baka lang gusto mo. Ibibili kita. Hindi, wag na kuya. Naalala ko lang yung mga nangyari sa atin sa baryo. Saka ayaw ko nang kumain ng siopaw. Maganda nga tingnan, pero hindi na maganda ang alaala. Hindi naman lahat ng siopaw ay kagaya na kinain mo, Robbie. Oo nga po, Lolo. Kaya lang hindi ko na yun maialis sa isip ko eh. Alin? Yung siopaw o yung si Chloe? Kuya, para talagang sira eh. Pero, kumusta na kaya siya, no? Nasaan na kaya siya ngayon? Baka nandito ni sa Maynila. Nagtitinda ng siopaw. Biyasa na siya dun eh. Ay nako kuya. Tara na nga at pumasok na tayo sa loob ng restaurant. Naguguluhan na ako eh. Nauna nang pumasok si Robbie sa loob hanggang naiwan naman ng nagtatawanan sina Ryan at Lolo Manuel sa labas. Napahinto sa pagtawa ang matanda nang dumako ang kanyang mga mata sa balikat ni Ryan na wala ng brasong nakadugtong. Apo, ayos ka lang ba? Lo, para saan po yung tanong na yan? Kasi wala ka ng braso eh. Hindi na rin naikabit dahil sa pagtakas natin ay huli na din yon. Iyon pa naman ang dahilan kung bakit tayo pumunta ron, di ba? Opo, Lo eh. Yun nga ang dahilan. Pero matapos ko matinig ang mga sinabi ni Chloe, naisip ko, tama siya. Kung palagay nating ipinipilit ang lahat ng hindi pwede, palagi may mapapahamak. Kung pinilit ko ang braso ko na balikan uli nang malaman kong nahulog, baka wala tayo ngayon dito. Baka umuwi na ng bansa ang mga magulang namin ni Robbie at dinadalhan na lang tayo ng bulaklak sa sementeryo. Oo, tama ka nga. Mahalaga pa rin po ang buhay natin, Lo. Ang trabaho, marami niyan dyan. Natutuwa ako talagang lumaki kayong magkapatid na may malawak na pag-unawa. Halika na, pumasok na tayo. At ang kapatid mo, malamang makakadami na ng kinakain. Oo nga pala. Lugi naman ako nito kasi di naman siya nag-share sa bill eh. Tara na nga po. Pagkatapos nilang kumain, nagpasya na silang umuwi. Sa bahay, habang pauwi ay hindi maiwasan ni Ryan na sunyapan ng mga nagtitinda ng siopaw sa gilid ng kalsada. Sa tuwing nakikita niya ang mga ito, naalala niya ang mga nangyari sa kanila noon. Pero napapangiti na lamang siya dahil ang pumawi sa mga masasamang alaalang yon ay ang minsay nagkaroon ng gusto ang kapatid niya sa isang tindera ng siopaw. Palagi niyang tinutokso ang kapatid sa tuwing nakakakita siya ng siopaw. Pero nang sandaling makakita siya ng isang simpleng tindahan, nagseryoso ang kanyang mukha. Nakilala niya ang itsura ng tindera. Alam niyang si Chloe yon dahil agaw pansin talaga ang maputing kutis ng babae. Mapupulang labi at ang mahaba at makintab nitong itim na buhok na tuwid na tuwid. Tol, bakit kuya? Nangawit ka na ba sa pagdadrive? Ako na ba? Hindi. Ano kasi, nakakita ako ng tindahan ng siopaw. Kuya, utang na loob naman. Mag-move on na kaya. Mag-move on na ako eh. Hindi naman yun. Parang nakita ko kasi si Chloe. Ay nako, tantanan mo na ako. Wala ka na bang gusto sa kanya? Kahit mag-cruise ang landas niyong dalawa wala ka ng pake? Nang malaman kong aswang siya, nawala na yung gusto ko eh. Kahit gaano kabuti ang puso niya, aswang pa rin siya. Hindi pwedeng magsama ang tao at ang may lahing tao lang. Kaya please lang. Okay, last ko na yan. Sinisigurado ko lang kung talagang wala ka nang nararamdaman sa kanya.
Kasi kung meron pa, abay, ibabalik ko yung sasakyan at ihinto sa tapat ng tindahan niya. Nakita mo, nagtitinda na naman ng siopaw oh. Opo, Lo. Ibig sabihin kaya niyan maraming aswang dito na bumibili ng siopaw niya. Yun lang ang palaisipan. Gusto mo bang alamin natin? Nako, nag-uusap na naman ang dalawa kung saan-saan na naman mapupunta yan. Napahagalpak na lang ng tawa ang dalawa nang makitang namumula na sa pagkainis si Robbie. Pero mula noon, iyon na nga ang huling pera na kinakantsawan ni Ryan ang kapatid. Dahil sa kalagayan ni Ryan, hindi na siya makakabalik sa banda. Nagtayo na lang sila ni Robin ng restaurant. Binigyan sila ng kanilang magulang ng puhunan. Dahil kahit anong pilit na mga ito na sumunod sila sa ibang bansa ay ayaw naman na magkapatid. Mas gusto nilang magnegosyo na lang sa bansa at kakulitan ng lolo nilang mas isip bata pa sa kanila. Lumipas na ang ilang taon at nagtuloy-tuloy ang magandang kapalaran ng kanilang negosyo. Nakapag-asawa na rin si Ryan habang si Robbie naman ay nakailang nobya na at hindi pa rin natatagpuan ng kanyang dawan kaya nakakantsawan na naman siya ng kanyang kuya na nagbibilang na ng babae. Palagi silang nagbabardagulan pero ito na ang dahilan kaya lalong tumatatag ang pagsasama nila bilang magkapatid. Lumilipas ang araw para kay Lolo Manuel at ang pagpapasya sa kanya ay ang pagmasdan ng kanyang mga apo na masayang namumuhay. Mas ikinutuwa pa na matanda ang balitang uuwi na sa bansa ang mga magulang ni Ryan at Robbie. At hindi na aalis uli. Sa tagal ng paghihintay na matanda na mabuo ang kanilang pamilya, sa wakas ay magkakaroon na ng katuparan. Wakas!